Visayas. Yan, nakarating na po ako dahil po sa inyong global. Pero bakit ba ako napunta dito? Hindi ko naman ito linya. Actually, hindi rin po ako mahilig sa paghawak ng ganito. Alam ko lang, mag-manage ng ano. Meron po ba ditong manager ng fast food chain ng restaurant? Sir, anong ano mo? Chowking, saan? Robert Mita. Robert Mita, sinong ano mo doon? Area? Manager. Ah. Si Mama Abedison. Oo, tama mo, di ba? Lalak yun eh. Di ba? So, sino ba pong restaurant manager dito? Wala na. Kumain sa Chowking. Lahat, ano? Lahat naman kumakain sa Chowking. Pero ito po, no? Ano po bang ginagawa ko dito? Hindi ko siya linya. Actually, binrota pa ko na ano eh, na parang empleyado talaga. Kasi tatay ko OFW po eh. OFW siya for 34 years. And counting until now. Di po ba? So, kung anong ginagawa ko dito, unang-una po, hindi ko siya linya. Pero nung nai-present po sa akin ito, ng isang stranger habang nagdi-dinner na kami ng wife ko, sabi niya, sir, nagpakilala siya, sir, baka po gusto niyo magkaroon ng extra income. Na kung meron pong lalapit sa inyo na nagdi-dinner kayo ng wife niyo sa gateway, tapos sasabihin siya yung gano'n, sino pong bago? Bago. Medyo lalaki. Tayo po kasi lalaki. Sir, ikaw, medyo parang parehas tayo, macho eh. Sir, wife mo? Yes. Yan. Nagdi-dinner kayo ni Mami. Ngayon may lumapit sa'yo. Sabi niya, sir, ako po si ganito. Ako si Don. Sa yung global po ako. Sir, baka gusto mo magkaroon ng extra income. Kumakain kayo, nagdi-dinner kayo. Ano sasabihin mo, sir? Mamaya ka na. Mamaya ka na, store ko, most likely, ganun po talaga may experience yung pag mayroong stranger, lalo na isang mukhang amoy networker. Yung tipong yung pag nakaganon, tapos natin may pause, tapos minsan may clear folder. Yung pong alam na experience, natatawa na siya, networker yan, recruiter yan. Di ba? Pero sa akin, at the back of my head, two things came to my mind. Sabi ko, kung hindi ko papansinin itong taong to, walang mawawala sa akin. Bakit? Sabi nga nito, I'm earning that much. Hindi naman kailangan. Hindi naman po, hindi sa pag-ano, meron din akong konting kabuhayan bukod sa trabaho ko bilang manager ko. So yan. Now, sabi ko, hindi ko papansin, okay lang, walang mawawala. Di ba? Pero one thing, yung isang bagay na pumasok sa mind ko, what if tama yung sinasabi niya? What if baka makatulong sa akin? Kasi kung hindi niyo po naitatanong, that time, kamamatay lang po ng anak namin. Diba? So, kumbaga, ang laki ng nagastos, ganyan, etc. So, parang sabi kong gano'n, kung hindi ko siya papansinin, walang mawala. Pero baka totoo. Para sa mga bago po, baka totoo. Para sa hindi pa kang member, baka totoo. Ano gagawin mo? Ano po? Try mo lang. Wala namang mawawala. Hindi ka naman kakainin ng tao. Hindi ka naman nanakawan. Una-una, wala naman nanakaw. Tama. Di ba? So, pumunta ko lang po, sabi ko, try ko. Sige, bigay mo sa akin po. Try mo. Atin ako sa opisina. Kakain ni sir. Ganyan din ang pagkakaupo ko. Ganun. Di ba? Nung pinapresent po yung business, o to syempre, alam naman natin, networking, may idea na kayo eh. Di ba? Sino po bang walang idea? Di ba? Lahat naman may idea. Kaso nga lang, depende sa idea mo. Kung anong naibigay sa yung idea. Di ba? Nung umupo po ako, may idea ako, oo. Pero nung pinapakita ko, 7,980, okay, 7,980. Di ba? Pwede, business eh. Di ba? So mura. Mura na konti. Kung sa business po pag-uusapan. Pero nung bumababa na po yung benefits, sa 6,000 plus products, biglang na nagkaroon ng sinabing insurance. Actually, kasama ko yung misis ko, no? Medyo baka tatayin ko lang po yung misis ko, yung nagbibideo sa akin yun. Ayaw ka, Nini. Ayan, kasama ko po. Si Benji po na siya. Ang laki, no? Ang liit ko. Hindi na. Charisma. Power, ha? Meron! Ano siya? Power! Meron! Siya, mali. So, yun. Ako yung back mo, no? Nung bumababa na yung benefits, sabi ko sa asawa ko, may insurance. Iba to sa yung sa pinasok ng nanay ko, forever living. Iba to. Bumababa na po yung benefits. Hanggang so natapos yung lahat ng benefits, lalo na yung scholarship po. Sabi ko, ang dami kong staff na pwede kong alokin nito. Kasi kahapon sa mga staff ko, lumalapit sa akin, minsan siya pautang po kasi bakit yung anak ko walang panggatas.
Kasi pautang po kasi kailangan pamasahe. Mauubos na lahat ng budget ko, lahat yun ang utang na sa akin. Di ba? So sabi ko gano'n, sige, subukan ko. Pero syempre, tamang duda pa rin po. Bakit po? Tatay ko retired military man. So sabi niya gano'n, pag ako papasok sa mga ganitong klaseng negosyo, kailangan naalamin mo. O saan mang bagay, kailangan naalamin mo. Ang punto ko lang po, lahat naman po tayo aral. Lahat po tayo, sabihin natin na pinalaki po tayo, lalo ng mga Pilipino, na hindi naman po, hindi siya sabi na bobo daw Pilipino, maniniwala kayo? Hindi! Diba? Hindi naman bobo Pilipino. Pag meron lang pinakita siya, alamin mo lang. Sabi ko, binalikan ko. Inalam ko po. So after 3 days, nawala na yung duda ko sa sistema. At tip ko lang po doon sa mga bago, hindi pa member, ibalikan nyo. Aralin nyo. Ayan. Sayang po kasi ang oportunidad eh. Alam ko naman lahat tayo nananalangin eh. Diba? Nananalangin po tayo na, Lord, sana bigyan mo ko ng oportunidad. Diba? Pagod na ako, sawang-sawa na ako dito. Diba? Sawang-sawa na ako sa buhay na nararamdaman ko, sawang-sawa na ako sa walang naman bulsa ko, sawang-sawa na ako na pag bumibisita kami ng asawa ko sa mall, hanggang bisita lang kami. Na-experience mo ba natin yun? Yes! Diba po? So, ang punto ko lang doon, nananalangin ka, dumating sa yung N-Global, naging maselan ka pa, nag-inarts ka pa. Diba? Huwag ka nang mag-inarts. Balikan mo lang, tip ko lang balikan mo. Nung binalikan ko po, after 3 days, ginawa ko po siya. Nag-member po ako. Wala po akong pa-member noon. Actually, kumuha po ako ng 7 heads. Una 3 heads, tapos nag-7 heads ako. Ang ginawa ko po nung binenta ko yung mga ko. Yes! Oh, well. Bakit ko po ginawa yun? Kasi ang isang bagay, pag tinignan mo kung ano magiging benepisyo mo. Kung tignan mo ngayon, tsaka doon sa susunod na panahon na pag ginawa mo to. Kung sa tingin mo mapapasama ka, huwag mong gawin. Kasi dito po hindi natin kailangan ng 7,980 nyo, hindi natin kailangan ng 55,860 nyo. Ang kailangan po natin dito, matupad natin yung pangarap mo, pangarap niya, pangarap ng pamilya mo, pangarap ng pisa ng kapitbahay mo, lahat na po yan. Yun po ang kailangan natin, yung pangarap. Yung pangarap po ang binibili natin dito, tinutulungan natin, hindi yung pera mo. Hindi natin kailangan pera mo. So, ang punto ko lang, nung ginawa ko po, binanggitan nito yung kinikita ko po. First month ko siyang ginawa part-time. Part-time po pag rest day ko lang, kahit antok-antok ako, pupunta ako dito, may guest o wala. May guest o wala. Now, first month ko po, kumita ako ng 12,500. Good or bad? Good! Good. Pero sabi ko, siyempre sales eh. Baka mamaya, tsamba-tsamba lang. Tama po ba? So sabi ko, sige, try ko lang. That time po kasi sa Chowking, familiar siya, halo season. Pag halo season po, ang Chowking, ang mga crew at manager sa Chowking, ang manager po parang hindi na manager. Crew na rin. Kami na po gumagawa ng halo-halo. Ang tawag ng halimaw na. Kasi wala ka na ngayon, halo-halo ka na, nagsiserve ka na rin. Imagine niyo po nakakurbata. May manager, tapos nagsiserve ka na. Diba? Degrade. Yeah. Pero yung gano'n po, that time, medyo humina ako sa network. Pero ang ganda po nito, second month ko, nag-23,000. Wow! So sabi ko, teka, sahod ko part-time ito. Ang full-time ko, nasa magte-30 to 40. Tapos yung part-time ko, nasa 23,000. Sabi ko, teka. Seryosohin ko nga. Nung sineryoso ko po, third month, nag-34,000. Ayun. Diba? Ang saya no? Part-time eh. Yan. So, sabi ko sa asawa ko, kung ito part-time nagawa ko in 3 months, sa Chowking po, 8 years ako. Do the math. Ang sahod ko po may kaltas. Ang sahod ko may bawas lahat yan. Ang dumarating sa bulsa mo magkano na lang. Gastusin po araw-araw. Sino po dito yung mga single pa? May trabaho po kayo? Nagbibigay po kayo sa magulang nyo? Magkano natitira sa inyo? Wala. Parang chef, sama ka na sa loob mo lang pagbibigay sa magulang mo Sabi niya, wala Parang ayaw niya magbigay. Pero point ko po, sa trabaho mo, ilang taong mo nang ginagawa yan, tapos gagawin mo itong part-time na i-offer sa'yo yung 24,000. Huwag na 24,000, kahit na lang 5,000 a day o 5,000 a week. Malaking tulong po ba sa family? Yes! Malaking tulong po ba sa finances? Yes!
Kung ikaw ay nanay magulang, malaking tulong po ba ito sa gatas? Yes! Point ko lang, kaibigan, tignan mo lang. Huwag mo lang siya pagdududahan. Gamitin lang po natin ito. Kaya nga po ito linagay kaysa dito. Huwag ka maging emosyonal. Now, two things ang gusto kong ano po sa inyo, I believe lahat po kayo dito matatalino. Wala pong taong hindi matalino. Gamitin mo lang. Sayang lang po yan, 1 kilo yan. Kung hindi mo kayang gamitin yan, sulit.com lang po. Ibenta mo na. Sayang eh. Hindi mo ginagamit. Diba? Gamitin nyo lang po. Kaya po binigay yan dito para mag-isip ka na, kaya binigay ng Diyos yan dito para gamitin mo. Huwag mo ito paganahin. Tsaka huwag po kayo makikinig sa mga sabi-sabi. Ano po yung kalimitan sabi ng Pilipino? Ang nakikinig, ano yun? Sa sabi-sabi ay walang... Ulitin po natin. Ang nakikinig... Ulitin po natin ha. Ang nakikinig sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Ano po yung tawag sa walang bait sa sarili? Baliw. Ganun po ba tayo? Hindi. Hindi naman. Di ba? Sabi, hindi. Di ba? So, ang point ko lang, huwag po kayo makikinig sa sabi-sabi. Facts and opinion. Ang facts po ng In Global, hindi na natin kailangan depensahan po tayo sa mga negatibong tao. Alam na po natin ang facts eh. Nandyan na po lahat ng literatures, hindi na namin kailangan pang ipangalandakan sa inyo. Nandyan na lahat ng literatures, magtanong ka lang. Ang batang matanong, batang matalino. Tama. Diba? Now, I've been doing this business for how many years na po, and nakakatawa po nito. Old school po ako before, pero lalo nung dumating yung online, grabe po. I have groups in Malaysia, Singapore, US, California, Japan, grabe po, Dubai, Qatar. And at this very moment po, alam niyo po, grabe, napakasarap. Nasa convention kami kanina. Ano ba yung convention na yun? Ito yun, no? Yung Asian Networkers. Grabe po, nasa sasakyan kami ng nanay niya, tsaka tatay niya. Ilan po ang nagme-message sa akin sa FB, tsaka sa cellphone ko. Apply, kukuha siyang 33 heads. Bukas ipapadala ang pera, bibidroy mo na lang. Tapos kanina, apply, may isang account siya. Tapos yung sa side pan, 7 heads. Nasa sakyan ka, pagod ka, antok ka na, bubulagayin ka pa ng ganun, mawawala antok mo eh. Tama po ba? Ganito po napakasarap nito, doon sa mga nagtatrabaho at empleyado. Alam ko po mahal niyo yung asawa niyo, alam ko mahal niyo yung anak niyo. Pero ang question ko lang po, yung oras mo ba sa boss mo, sulit ba? Yung binibigay mo ba sa kanya, sulit ba? Hindi, di ba? Sasabihin mo na, okay ang trabaho ko, okay yan. Lalo na sa mga kaibigan ko ng Chowking. Pag pinresent ko sa kanila, dati nung bago ako, yung ka mag-join sa mga ganyan, mga kalukuhan yan. Di ba? Pero alam niyo po ngayon, kahit mismong area manager na kaibigan ko, recently lang, last month lang, nag-usap kami, magkano po ang ginagastos niya sa, yung bills niya buwan-buwan. 40,000 bills pa lang yun. Sabi ko, Mari, saan ka kumukuha ng pera? Loan. Ang saklap po nun, di ba? Now, ito, 2 things lang po na sana wag po nating ma-experience, nakagaya din na na-experience ko, is 2 things lang po. Kung komportable ka sa buhay mo ngayon, I hope and I pray na wag po mangyari sa inyo to. 2 things lang para maubos lahat yan. Ano yan? 1 is, pag may na-hospital sa mahal mo sa buhay, sa pamilya mo, ubos lahat yung kabuhayan mo. Second, pag may namatay, ubos lahat yung kabuhayan mo. Question ko po sa inyong lahat, gusto niyo po bang dumating pa sa buhay niyo yun? Ayaw natin, di ba? So ngayon pa lang po, paghandaan na natin. Now, may i-share po ako sa inyong kanta. Okay lang ba kantahan ko kayo? Yes! Ang kapal ng mukha mo naman doon. Yeah? Actually, ito pong kanta na to, I've been singing this song ever since po. Like, nung nag-apply pa po ako. It's a very